Ayoko! Hindi pa ako handang makilala sila. Hinto mo ang sasakyan. Hinto mo sabi. Ikaw? Ikaw ang aswang? Ikaw ang umatake sa kapatid ko? Ako si Soledad. Ako ang babaeng sinaktan at niloko ng lolo mo noon. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Eto na naman ang inyong kabanong para magbigay ng isang napakagandang kwento mula sa isa sa ating mga kabangers. At ito, ang kanyang kwento. Kabano version 2.0. Minsan, sa buhay ay hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kakumpetensya. Maaring sa trabaho yan, sa career, o kaya ay sa pamilya. Pero sa kaso ko, kapatid ko ang masasabi kong naging pinakamalaki kong kakumpetensya. Pinagpalang araw po sa inyong lahat, kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento na katatakutan dahil sigurado ko na may ilan sa inyo na makaka-relate sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joshua. Naisipan kong bisitahin ang Lolo Emong at Lola Pasingko sa Zambales. Holy Week kasi noon, kaya matagal-tagal akong walang pasok sa trabaho. Halos 2 taon ko na rin kasing hindi sila nakikita, kaya sigurado kong matutuwa sila kapag binisita ko sila. Matapos ang ilang oras sa pagmamaneho, ay narating ko na ang bahay ng aking lolo at lola. Isa yung ancestral house na ilang minuto lamang ang layo sa dagat. Nang ihinto ko ang aking kotse sa harapan ng bahay, ay napakunot noo ako. Dahil nakita ko ang sasakyan ng kapatid kong si Patrick. Siya ang sinasabi kong kapatid ko na naging kakumpetensya ko noon sa lahat ng bagay. Nagmamadali akong bumaba at pagkapasok ko sa bahay ay naabutan ko si Patrick na nakaiga sa sofa habang hawak ang kanyang cellphone. Kuya Josh, kumusta na? Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Anong ginagawa mo dito, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka rin dito? Hindi na ako bata para sabihin sa'yo kung anong gagawin ko. Saka, namimiss ko na sina lolo't lola eh. Kaya nandito ako. Masama pa makita at makasama ko sila? Pumunta ako dito para hindi makita yung pagmumukha mo eh. Tapos, nandito ka pala. Kung alam ko lang, sumama na lang sana ako sa mga kaibigan ko sa Palawan. Di umalis ka na ngayon. Makakahabol ka pa naman siguro eh, dun sa mga kaibigan mo. Pagkatapos kong mag-drive ng ilang oras, paalisin mo ko. Bakit hindi na lang ikaw ang umalis? Ayoko nga. Kararating ko nga lang dito kahapon eh. Tapos paalisin mo kagad ako. Saka, alam na ni lolo't lola na mag-i-stay ako dito ng 1 week. Malulungkot sila kapag umalis kagad yung paborito nilang apo. Hoy, hindi ka ang paborito nilang apo, no? Kundi ako. Natatanda mo ba nung mga bata pa tayo? Nung dinala tayo ni na lolo't lola sa perya? Akong binibili nila ng malalaking lobo at hindi ikaw. Sus! Ang tagal na nun. Saka, naglupasay ka kasi habang umiiyak kaya ikaw ang binili nila ng lobo. Lahat kasi dinadaan mo sa drama at paawa mo eh. Tanggapin mo na lang kasi na ako talaga yung paborito nila. Okay, edi ikaw na. Ikaw na ang paboritong apo. Basta ako ang pinakagwapong apo. Hindi ko na rin ibibigay sa iyo yung titulo na yan. Ako ang pinakagwapo sa mga apo ni na lolo't lola, no? Teka, nasan ba sila? Nasa palengke. Nag-request kasi ako na lutuin nila yung paborito kong ulam eh. Alin? Yung dinuguan? Oo, yun nga. Yak! Aswang ka siguro, kaya ang hilig mo sa dinuguan. Ikaw nga dapat tawaging aswang eh. Kasi ang hilig mong kumain ng rare na steak. Yung may dugo-dugo pa talaga yung gusto mo eh. Hindi kasi sanay yung panlasa mo sa mga pagkaing mamahalin eh. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo eh. Diyan ka na nga. Bumalik ako sa kotse ko upang kunin ang aking mga maleta, kabanong. Dinala ko yun sa kwarto ko na nasa 2nd palapag. Nanatili muna ako sa kwarto dahil ayaw ko makita si Patrick. Ang naging pag-uusap namin kanina ay masasabi kong normal. Ganun talaga kami ng kapatid ko.
Dalawa lang kami magkapatid ni Patrick. 2 taon ang tanda ko sa kanya, kaya hindi nagkakalayo ang edad namin. Lumaki kami sa isang pamilya na dapat ay palagi kaming merong napapatunayan. Kaya bata pa lamang kami ni Patrick ay ginagawa na namin ang lahat para ma-impress ang aming mga magulang. Yun ang naging ugat ng kompetensya sa pagitan naming dalawa. Mula sa pataasan ng grades noong nag-aaral pa kami hanggang sa padamihan ng achievements nung malaki na kami. Ganon katindi ang pagalingan namin sa lahat ng bagay. Hindi nagtagal ay narinig ko ang boses ni na lolo't lola sa ibaba. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at patakbo akong bumaba ng hagdan. Hindi makapaniwala si na lolo't lola nang nakita nila ako. Agad ko silang niyakap ng mahigpit. Aba, kailan ka pa dumating, Joshua? Hindi ka man lang nagsabi sa amin na darating ka pala. Gusto ko po kasi kayong isurprise ni Lola Pasing eh. Saka alam ko po na miss nyo na po yung paborito nyong apo. Ay teka sandali, ang dami nyo naman pong pinamili. Ang sabi kasi ni Patrick gusto niya ng dinuguan kaya namili kami sa palengke. Isinabay na rin namin yung mga kulang dito sa bahay. Pwede po bang magpa-deliver ako ng pagkain mamaya para sa pananghalian? Hindi po kasi ako kumakain ng dinuguan eh. Si Patrick lang naman po yung may paborito niyan. Ikaw ang bahala. Tulungan ko na po kayo sa pagdadala niyo sa mga pinamili niyo. Hoy, Patrick! Wala ka talagang kusa kahit kailan no? Nakita mo na nga nabibigtan si na Lola sa mga pinamili nila Hindi mo pa sila tinutulungan. Wag mo na pagalitan ng kapatid mo. Hindi naman mabigat ang mga yan narinig mo na kuya. Hindi naman mabigat daw yung mga yan. OA ka lang talaga. Mabigat man o hindi, dapat tulungan mo pa rin sila. Dapat nga, ikaw tong namili sa palengke. Total, ikaw ang nag-request ng dinuguan Ay, tumigil na nga kayong dalawa. Hanggang ngayon ba palagi pa rin kayo nag-aaway? Aba, mga binata na kayo. Hindi na kayo mga bata, ha? Hindi na po kami magkakasundo niyang si Patrick. Makita ko lang yan naiinis na ako. Alam nyo, dadalawa na nga lang kayo magkapatid kaya dapat magkasundo kayo. Ang dapat nagtutulungan kayong dalawa. Nakto, malabo pa sa tubig ng imbornal na magkasundo kami ni Kuya. Ewan ko sa inyong dalawa. Basta, ang gusto ko iwasan nyo ang pag-aaway at pagtatalo habang naririto kayo, ha? Huwag nyong pasakitin ang ulo namin ng lola nyo. Tumahimik kami ni Patrick nang medyo tumaas na ang boses ni Lolo Emong. Kinuha ko na ang mga pinamili nila at dinala ko ang mga yon sa kusina. Matapos yon, ay umorder na lang ako sa online ng pagkain namin para sa pananghalian. Ang totoo, kumakain naman talaga ako ng dinuguan. Pero dahil paborito yon ni Patrick, ay nagpapanggap akong hindi ko yung gusto, lalo na't pagkaharap ko siyang kakain. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian, ay nagpunta ako sa dagat. Naglakad-lakad ako roon. Kahit tirik na tirik ang araw ay hindi ko masyadong ramdam ang init dahil sa malakas na hangin. Umupo ko sa buhangin habang nakaharap sa malawak na dagat. Nagulat ako nang may nagsaboy ng buhangin mula sa likuran ko. Agad akong tumayo at pagharap ko ay naroon si Patrick na tumatawa. Talaga bang nabubuhay ka lang para inisin ako? Para kang bata Ang saya mo kasing asarin, kuya Saka ang seryoso mo dyan. Pumunta ako dito para hindi kita makita tapos ikaw tong parang aso na sunod ng sunod sa akin. Hindi Malay ko bang nandito ka pala. Saka kung meron mang unang sumunod ikaw yun. Hindi ba? Sinundan mo ako dito sa Zambales? Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung alam kong nandito ka hindi ako pupunta dito. Diyan ka na nga. Huwag kang makasunod-sunod sa akin Hindi ko na hinintay na magsalita si Patrick. Malalaki ang mga hakbang na naglakad ako palayo sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya sumunod. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa mabatong bahagi ng dalampasigan. Naisip ko nang bumalik pero may nakita kong isang babae sa dagat na hindi ako sigurado kung nalulunod o kumakaway sa akin. Ilang segundo ko siyang tiningnan bago ko napagtanto na nalulunod nga siya. Walang pagdadalawang isip na lumusong ako sa dagat at lumangoy ako papunta sa babae.
Bata pa lang ay marunong na akong lumangoy at si Lolo Emong ang nagturo sa amin ni Patrick na maglangoy. Agad kong hinawakan ang braso ng babae at hinila ko siya hanggang sa makarating kami sa dalampasigan. Panay ang ubo ng babae habang habol niya ang kanyang paghinga. Hinayaan ko muna siyang kumalma kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na titigan siya. Napatulala ako kasi napakaganda niya. Morena ang kanyang balat. Mahaba ang buhok niya. Simple lang ang ganda niya pero kapag tinititigan siya ay mas lalo siyang gumaganda. Kapansin-pansin din ang kakaibang kwintas na nakasabit sa leeg niya. Hugis triangulo ang palawit ng kwintas at may mga nakaukit doon na hindi ko mawari kung ano. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tumingin ng babae sa akin. Maraming salamat. Akala ko talaga ay mamamatay na ako kanina eh. Mabuti na lang dumating ka para iligtas ako. Walang anuman. Ano ba kasing nangyari? Naglalangay kasi ako kanina, tapos biglang pinulikat yung kaliwang paa ko. Nataranta na ako pagkatapos nun. Salamat talaga. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala yun. Kahit sino naman gagawin ang ginawa ko. Pero, kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para matingnan ka ng doktor? Para makasiguro tayo na okay ka talaga. Hindi na kailangan. Gusto ko na lang ang umuwi sa bahay ko. Tumayo ang babae pero muntik na siyang mabuwal. Mabutit naging maagap ako kaya naalalayan ko siya. Medyo masakit pa pala ang paa ko. Ang mabuti pa samahan na kita sa pag-uwi sa bahay mo para merong aalalay sa'yo. Ay, naku, wag na. Nakakaya na sa iyo. Sobrang nakakaabala na ako. Okay lang. Wala naman akong ginagawa Sige na, pumayag ka nang ihatid kita sa bahay mo. Sa huli ay pumayag ang babae sa gusto ko, Kabanong. Inalalayan ko siya habang naglalakad. Hindi ko maiwasang lihim na tingnan ang mukha ng babae dahil talaga namang napakaganda niya. Medyo malayo ang bahay ng babae. Ilang minuto ang lumipas bago kami nakarating sa isang maliit na kubo na nakatayo malapit sa dalampasigan. Yun lamang ang nag-iisang bahay na naroon. Maraming salamat pala ulit Hindi ko akalain na may tao palang kasing bait mo. Ay, ako nga pala si Alicia. Ikaw, anong pangalan mo? Joshua, Sa tingin ko, hindi ka taga dito. Tama ba ako? oo, taga Cavite talaga ako. Dinalaw ko lang yung lolo't lola ko dito. Ikaw ba? Taga rito ka ba talaga? Hindi. Ang totoo niyan ilang buwan pa lang ako nakatira dito. Nalaman ko kasi na may maliit na lupa ang mga namatay kong magulang dito kaya naisipan kong dito na lang tumira. Ang ibig mong sabihin, mag-isa ka lang dyan sa bahay mo? Oo. Hindi ka ba natatakot? Parang delikado para sa isang babae na gaya mo ang walang kasama sa bahay. Hindi naman. Saka mababait ang mga tao dito kaya alam kong walang gagawa sa akin na masama rito. Sa bagay, mababait talaga ang mga tao rito. Ay, oo nga pala. Kailangan ko nang umuwi. Baka kasi hinahanap na ako ng lolo't lola ko Sige. Mag-iingat ka at maraming salamat ulit Ay, oo nga pala. Bago ako umalis, pwede bang magtanong? Oo naman. Ano bang tatanong mo? Kung okay lang sana sa iyo na samahan mo ko na mamasyal bukas. Bala ko sanang pumunta sa iba pang mga magagandang lugar dito Sige ba? Sasamahan kita. Ayos. O sige, babalik na lang ako dito bukas ng umaga ha. Walang problema. Hihintayin kita, Joshua. Matapos yon ay tuluyan na akong nagpaalam kay Alicia. Habang naglalakad ay hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Aminado ko na sa maikling sandali ay nagkagusto na kagad ako kay Alicia kahit hindi ko pa siya lubusang nakikilala. Kinabukasan ng umaga ay nakangiti akong nagising dahil alam ko na makakasama ko si Alicia sa araw na yon. Pagbaba ko sa sala ay naabutan ko sina lolo at lola na seryosong nag-uusap. Mabuti naman at gising ka na. Halika't meron kaming sasabihin sa'yo. Ho? Ano po yun, lo? Nasabi na namin ito kanina kay Patrick at kailangan mo rin itong malaman.
Habang naririto kayong magkapatid, ay huwag kayong lalabas tuwing gabi. Po? Bakit naman po? Sa gabi nga po okay lumabas dito kasi maraming bukas na bar sa malapit eh. Tigilan mo muna yung bar-bar na yan. May natagpo ang patay na mangingisda kanina sa dalampasigan. At alam mo ba kung anong pumatay sa kanya? Hindi ko po alam kasi wala naman ako ron nung pinatay siya eh. Aswang. Aswang ang pumatay sa kanya. Lolo, hindi po totoong aswang. Huwag na po kayong naniniwala sa mga ganyan ngayon. Kwentong barbero lang po yan. Sige. Kung hindi totoo ang aswang ay ipaliwanag mo kung bakit wakwak ang tiyan ng mangingisdang yon at halos wala na siyang dugo. Hindi ba aswang lang ang pwedeng gumawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay? Baka naman po pating ang pumatay sa kanya. Hindi po ba ang sabi nyo sa dalampasigan siya natagpuan? Maniwala ka nga sa sinasabi ko, Joshua. Basta, hindi kayo pwedeng lumabas ni Patrick kapag madilim na. Ay nako, Emong. Hindi talaga maniniwala ang mga apo natin na totoong aswang dahil lumaki sila sa syudad. At hindi pa sila nabubuhay nung panahon na tayo mismong dalawa ay ginambala ng isang aswang. Totoo po ba yung sinasabi nyo, La? Ginambala kayo noon ng aswang? Abay, oo. Kung gusto mo ikwento ko pa sa iyo. Ay, hindi na po kailangan, La. Hindi rin naman po ako maniniwala sa inyo Pero wag po kayong mag-alala. Kung hindi pwedeng lumabas sa gabi, hindi po ako lalabas. Kilala nyo naman ako, di ba? Ako po yung pinakamasunurin yung apo. Nasaan po pala si Patrick? Umalis na po ba siya? Hindi. Nagpaalam siya sa amin na pupuntahan niya yung bago niyang kaibigan. Mamamasyal yata sila. Baka babae ang kaibigan nun at bago umalis todo ang forma at pagpapagwapo. Sus, kahit anong pagpapagwapo ang gawin niya, mas gwapo pa rin ako sa kanya, no? Ay, oo nga pala, Lo. Aalis din po ako. Mamamasyal po ako ngayon dito. Pupuntahan ko po yung magagandang lugar dito sa Zambales. Oy, sige. Basta mag-iingat ka, ha? Huwag kang magpapagabi ng uwi. Yung sinabi ko, huwag mo kakalimutan. Opo, uwi po kagad ako. Matapos yun ay nagkasikaso na ako. Naligo ko at nagbihis ng komportabling damit. Siniguro ko rin na mabango ako para hindi ma-turn off si Alicia sa akin. Maya-maya ay sakay na ako ng kotse ko. Ipinarado ko yun sa gilid ng kalsada at mula roon ay naglakad ako papunta sa bahay ni Alicia. Nang malapit na ako sa bahay ni Alicia, ay napakunot noo ko dahil isang lalaki ang nakita kong nakaupo sa labas. Habang papalapit ako, ay mas lalo kong nagtaka nang nalaman ko na si Patrick ang lalaking yon. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at maging si Patrick ay nagulat nang nakita niya ako. O kuya, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo rito? Susunduin ko yung kaibigan ko kasi mamamasyal kami. Huwag mong sabihin na si Alicia yung kaibigang tinutukoy mo. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Dahil kaibigan ko si Alicia. Nagkakilala kami kahapon at inaya ko siyang mamasyal ngayon. Akalain mo nga naman. Nakilala mo rin pala siya. Ako kasi, nung unang araw ko dito, nagkakilala na kami. Kaya mas nauna ako sa'yo na makilala siya. Wala akong pakialam kung ikaw unang nakakilala sa kanya. Ang mabuti pa umalis ka na dahil may mga pupuntahan kami ngayon. Mamamasyal din kami ngayon kaya hindi ako aalis. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumabas si Alicia. Parehas kaming napatulala ni Patrick sa kanya. Simpleng puting blusa at mahabang palda ang suot niya. Pero sa paningin ko ay napakaganda niya. Anong nangyayari rito? Bakit narinig kong nagsisigawan kayong dalawa? Huwag niyong sabihin na magkakilala kayo. Sa kasamang palad kapatid ko yan. Wow kung makapagsalita ka naman parang nagsisisi ka na naging kapatid mo ko. Ako nga dapat na magsisi na kapatid kita Alicia, tara na. Umalis na tayo para marami tayong mapuntahan. Sa akin sasama si Alicia, no? Dala kong naunang mag-aya sa kanya na mamasyal. Teka, sandali lang. Pwede bang kumalma na muna kayong dalawa?
Pasensya na kasi napagsabay ko ang pagpayag sa inyo na mamasyal ngayon eh. Ang totoo, si Patrick ang unang nagyaya sa akin pero nawala yun sa isip ko kaya nang inaya mo akong mamasyal ngayon, pumayag rin ako. Pasensya na talaga. Pero okay lang ba sa inyo na tayong tatlo na lang ang mamasyal? Hindi ba mas masaya yun kasi mas marami tayo? Ang mabuti pa tayong dalawa na lang ang mamasyal, Alicia. Huwag kang sumama dyan kay kuya kasi sobrang arte niyan. Ayaw niya sa mapuputik na lugar. At talagang sinirahan mo pa ako ha. Ikaw nga itong hindi dapat samahan ni Alicia kasi wala kang pere. Paniguradong sa karinderya o turo-turo mo lang pakakainin si Alicia. Ano? Makapagsalita ka naman, parang alam mo kung magkano ang laman ng bank account ko Pwede ba? Huwag na kayo mag-away. Kung hindi kayo papayag na tayong tatlong mamamasyal, huwag na natin tong tuloy. Alam ko na ako ang may kasalanan kaya gusto ko na bigyan ito ng solusyon. At itong solusyon na naisip ko. Matalim ang mga mata na tiningnan ko si Patrick. Wala na kaming nagawa kundi ang pumayag sa gusto ni Alicia. Nagpresenta ako na ang kotse ko ang gagamitin pero agad ko yung pinagsisihan dahil nagmukha akong driver ni na Alicia at Patrick. Magkatabi kasi silang pumwesto ng upo sa backseat pero hindi pa rin ako nagpatalo at pilit akong sumisingit sa usapan nila. Una namin pinuntahan ng Capones Lighthouse at pagkatapos ay ang Halo Falls. Pagsapit ng tanghali, kumain naman kami sa isang seafood restaurant at nang magbabayad na kami ay nagpabida si Patrick at siya ang nagbayad. Galing may pambayad ka rito pero pang-ambag sa bill sa bahay wala. Pinag-ipunan ko kasi itong bakasyon na ito kina lolo't lola kaya may pera ako. Pasensya na Pero ganyan ba talaga kayong dalawa? Napansin ko kasi na parang palagi kayong nagtatalo. Alicia, doon na muna tayo sa labas. Patrick, hintayin ka namin sa kotse Kunin mo yung sukli mo at sayang yun. Baka kasi wala ka ng pere. Pandagdag mo rin yun sa budget mo sa bakasyon mo. Nauna kaming nagpunta ni Alicia sa sasakyan. Sa may tabi ng driver's seat ko siya pinaupo. Ang totoo ay iniwasan ko ang tanong kanina ni Alicia pero muli niya yung tinanong sa akin nang kaming dalawa na lang. Hindi ba talaga kayo magkasundo ni Patrick? Yung totoo? Hindi. Pero bakit? Hindi ba magkapatid kayo? Bata pa lang kasi kami, ganito na kami. Palagi kaming nagkukumpetensya sa lahat ng bagay. Siguro dahil dalawa lang kami magkapatid at hindi magkalayo ang edad namin. Kaya naman pala. Pero huwag ka mag-alala kasi sa totoo lang, pakiramdam ko mas mabait ka kaysa kay Patrick. Talaga? Mabutit napansin mo yan. Masama talaga ugali nun Ay nako, nakakaya. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Patrick na sinabi ko yun sa'yo ha. Oo naman. Hindi ko talaga sasabihin yun sa kanya. Alicia, meron pala akong sasabihin sa'yo pero sana huwag ka magagalit Ano yun? Sasabihin ko na sana kay Alicia na baka pwede ko siyang ligawan pero biglang dumating si Patrick. Wala na siyang nagawa kundi ang umupo sa backseat. Nainis ako dahil sumakto pa talaga ang pagdating ng kapatid ko kung kailan magpapaalam na sana ako kay Alicia na gusto ko siyang ligawan. Pinandar ko ng sasakyan at inhatid ko na si Alicia sa bahay niya. Nang kami na lang ni Patrick sa sasakyan, ay pinalipat ko siya sa unahan dahil nagmumukha akong driver niya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. May gusto ka ba kay Alicia? Oo, gusto ko siya. Sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Bukod sa maganda siya, mabait pa. Tapos, ang simple pa niya. Lahat ng gusto ko sa isang babae, nasa kanya Bala ko sanang ligawan si Alicia. Kaya kung ako sa'yo pigilan mo kung ano man yung nararamdaman mo para sa kanya. Ha? Ano ba tingin mo sa akin, robot? Na kapag sinabi mong ganito gagawin ko kagad? Saka sa palagay mo ba mapipigilan kong hindi makagusto sa kanya? Yun ang nararamdaman ko Alam mo, pagod na ako makipagkumpetensya sa'yo Sa totoo lang, bata pa lang tayo nagpapagalingan na tayo sa halos lahat ng bagay. Kaya sa pagkakataon na ito, ang gusto ko magparaya ka naman. Hindi pwede, kuya. Kung liligawan mo si Alicia, liligawan ko rin siya.
May the best man win. Okay. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. May the best man win talaga. Sige, tingnan natin kung sino yung iiyak sa huli. Malamang, hindi akong iiyak kaya sigurado akong ikaw yun. Napangisi na lang ako dahil alam ko sa aking sarili na ako ang mas magugustuhan ni Alicia kesa kay Patrick. Iniligtas ko ang buhay ni Alicia kaya sigurado ko na meron na kagad kaming koneksyon. At kumpara kay Patrick, alam ko na sa sarili ko na mas marami akong katangian na magugustuhan ni Alicia. Kinagabihan, matapos naming kumain, ay tumakas ako para pumunta sa bahay ni Alicia. Gusto ko kasing sabihin na sa kanya na manliligaw ako sa kanya kasi baka maunahan pa ako ni Patrick. Pinili kong dumaan sa dagat dahil mas madali ako makakarating sa bahay ni Alicia kung doon ako dadaan. Nang nasa mabatong bahagi na ako ng dalampasigan, ay naramdaman ko na merong sumusunod sa akin. Huminto ako at paglingon ko ay umasim ang mukha ko nang makita ko si Patrick na may dalang bulaklak. Nakangisi siya na parang nangaasar sa akin. Oh, ang ginagawa mo rito sa labas? Hindi ba ang sabi ni Lolo hindi na tayo pwedeng lumabas kapag gabi na? Ikaw rin naman nasa labas ka. Pupunta ka rin kay Alicia, no? Oo, sasabihin ko sa kanya na liligawan ko siya. Ano ba klaseng manliligaw ka? Wala ka man lang dala para sa kanya. Hindi mo ako gayahin, no? May pa-flowers. Sa tingin mo ba makukuha mo sa bulaklak si Alicia? Kahit dali mo pa sa kanya isang buong flower garden at lahat ng bulaklak sa dangwa, ay hindi kanya sasagutin, no? Ano mo naman nasabi yan? Ikaw ba si Alicia? Hindi. Pero sinabi sa akin ni Alicia na kumpara sa iyo mas mabait ako. Hindi na ako nagtataka kasi iniligtas ko siya nung nalulunod siya. At alam mo ba na sinabi rin sa akin ni Alicia na mas nababaitan siya sa akin kaysa sa'yo? Kaya hindi ako naniniwala na sinabi niya yun sa'yo. At hindi rin ako naniniwala na sinabi niya yun sa'yo. Gumagawa ka lang ng kwento para panghinaan ako ng loob. Tumalikod na ako kay Patrick at pinagpatuloy ko na ang paglalakad. Medyo nainis ako dahil wala naman akong kahit na anong dala para kay Alicia. Pero ganun pa man, nilakasan ko pa rin ang loob ko at sinabi ko sa sarili ko na babawi ako sa ibang araw. Nang nakarating na kami ni Patrick sa bahay ni Alicia, ay inunahan ko siya sa pagkatok ng pinto. Tumapat ako sa mismong pinto para pagbukas ni Alicia, ay ako ang makita niya kaagad. Ngunit nagulat kami nang bumukas ang pinto at hindi si Alicia ang nakita namin, kundi isang matandang babae. Mahaba ang buhok niya na kulay puti at malalaki ang kanyang mga mata. Anong kailangan niyo? Sino kaya? Kaibigan po kami ni Alicia. Pasensya na po pero sino po kayo? Lola ko ni Alicia. Natutulog lang po ko. May kailangan ba kayo sa kanya? Ay, ganun po ba? Sige po, babalik na lang po kami bukas. Hindi na po namin iistorbohin ng pagtulog niya. Pakisabi na lang po, pumunta ako dito. Joshua po ang pangalan ko. Ako rin po. Patrick naman po ang pangalan ko. Saka, pakibigay na rin po nitong bulaklak kay Alicia. Huwag niyo pong kalimutan na sabihin sa kanya na kay Patrick po ito galing, ha? Pasensya na pero hindi mahilig sa bulaklak ang apo ko. May hindi magandang epekto ang bulaklak sa kanya. Ay, ganun po ba? Sorry po, hindi ko po kasi alam eh. Bahagya akong natawa nang bumakas ang pagkadismaya sa mukha ni Patrick. Magalang akong nagpaalam sa lola ni Alicia at pagkatapos ay naglakad na ako pabalik sa bahay ni na lolo. Magkasabay kami sa paglalakad ni Patrick at nang malayo na kami sa bahay ni na Alicia ay malakas akong tumawa. O ano? Bakit natatawa? Para kang baliw dyan, ha? Sure ka? Hindi mo alam kung bakit ako tumatawa? Paano? Nagdala-dala ka pa ng bulaklak tapos mukhang may allergy pala sa bulaklak si Alicia. Sayang na sayang yung effort mo eh. At least, nag-effort ako. Ikaw, kahit ano, wala kang dala para sa kanya. Nag-effort ka nga pero nauwi rin sa wala. Ano na gagawin mo dyan sa mga bulaklak mo? Di, kay lola ko na lang ibibigay ang mga ito. Pero, may iba ko kuya. Sinabi rin ba sa'yo ni Alicia na mag-isa siya sa bahay niya? Oo,
Kaya nga nagulat ako nang matandang babae yung nagbukas ng pinto kanina eh. Ano kayang dahilan ni Alicia at hindi niya sinabi sa atin na kasama pala niya sa bahay yung lola niya? Abay malay ko. Kung gusto mo, bumalik ka ron at gisingin mo si Alicia. Saka mo itanong yun sa kanya. Pero mas okay nga yun eh. At least, kampante na ako na ligtas siya kasi meron pala siyang kasama sa bahay. Nang nakarating na kami sa bahay ni na Lolo, ay kinabahan kami ni Patrick dahil gising pa pala sila ni Lola. Nasa sala silang dalawa at talatang hinihintay nila kami. Lola, flowers po para sa iyo. Tigilan mo ako sa flowers na yan. Hindi mo ako madadala sa ganyan, Patrick. Hindi ba talaga kayo marunong makinig sa amin ng lolo nyo? Hindi ba ang sabi namin sa inyo wag na kayong lalabas ng ganitong oras? Ang titigas talaga ng ulo nyo magkapatid. Huwag po kayong magalit, Lola. Ligtas naman po kami nakauwi eh. Tsaka wala pong aswang na umatake sa amin dahil hindi totoong aswang. Kailan ba kayo maniniwala na totoong aswang? Ihintayin nyo pa bang makakita kayo ng totoong aswang bago kayo maniwala? Mukhang gano'n na nga po. Hindi po ba? May kasabihan na to see is to believe. Ano bang palagay nyo sa amin ng lola ninyo? Sinungaling? Sa tingin nyo ba, anong dahilan para magsinungaling kami sa inyo, ha? Gusto lang namin maging ligtas kayong dalawa dahil ayaw namin na may masamang mangyari sa inyo. Kaya kung hindi kayo maniniwala mas mabuting umalis na lang kayo ngayon. Lo, kalma lang po. Okay po. Naniniwala na ako sa mga sinasabi niyo ni Lola. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi na po ako lalabas tuwing gabi para hindi na kayo magalit at mag-alala. Alam niyo naman na ayokong kung ano-ano pa iniisip niyo, di ba? Aasahan ko na gagawin mo yung sinabi mo, ha, Joshua? Opo, promise po. Kaya kumalma na po kayo, okay? Sige na, pumasok na kayo sa kwarto ninyo. Sige po. Good night po, Lolo. Good night po, La. Bago ko umakyat sa ikalawang palapag ng bahay, ay hinalikan ko muna sina Lolo at Lola sa pisngi. Magkasabay kaming nagtungo sa hagdan ni Patrick. May lahi ka bang linta, kuya? Ang galing mo talagang sumipsip no? Paturo naman para sa susunod Sisipsip din ako kina lolo't lola. Naiinggit ka ba? Saka hindi pagsipsip ang tawag doon. Kaya wag kang inggitero. Alam ko lang kung paano pakalmahin sina lolo't lola. Wag mo kong itulad sa'yo. Puro sakit ng ulo binibigay mo sa kanila. Sus, di ikaw na anghel. Napakawalang kwenta talagang makipag-usap sa'yo no? Hanggang ngayon, para ka pa rin bata makipag-usap. Saka pwede ba, tigilan mo yung plano mong ligawan si Alicia? Nakakaawa lang siya kapag ikaw ang naging boyfriend niya. Saan mo siya palaging dadalhin? Sa karinderya? Talaga? Baka mas nakakaawa siya sa'yo. Kasi sobra kang controlling. Hindi siya magiging masaya sa'yo, kuya. Tsaka, bakit parang takot na takot ka na ligawan ko si Alicia? Dahil ba alam mo na ako ang sasagutin niya at hindi ikaw? Ako? Matatakot sa'yo? Kahit kailan, hindi ako matatakot sa'yo, Patrick. Ayoko lang na masaktan ka kapag ako sinagot ni Alicia. Siyempre, kapatid kita. Baka kasi sabihin mo hindi kita binalaan. Wag akong intindihin mo. Kaya kong tumanggap ng pagkatalo. Hindi mo ko katulad, no? Na kapag hindi nakuha ang gusto parang batang nagdadadabog. Kaya ang sarili mong isipin mo at wag ako. Alam mo, mabuti pa, matulog ka. Pero bago ka matulog magdasal ka muna ha, kuya. Ipagdasal mo na sana kayanin mo ang sakit kapag naging kami na ni Alicia. Sige. Nakakalokong ngumiti si Patrick bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Tumiim ang aking bagang at mariin kong naikuyom ang aking kamao. Nang sandaling yon, ay abot langit ang pagkapikon ko na nararamdaman ko sa mga sinabi ni Patrick. Mas lalong nakakapikon dahil hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon para makasagot sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para ako ang sagutin ni Alicia at hindi si Patrick. At kapag nangyari yon, ay talagang tatawanan ko ang kapatid ko para siya naman ang bumula ang bibig dahil sa sobrang inis. Nang sumunod na araw, paglabas ko ng kwarto ay sakto na lumabas din si Patrick sa kwarto niya.
Hindi ko siya pinansin at dumiretso ako sa kusina. Naabutan namin si Lolo at Lola na abala sa paghahanda ng almusal. Maya-maya ay pinaupunan niya kami at nagsimula na kaming kumain. Grabe na talaga nangyayari ngayon dito. Bakit po? Ano pong bagong chismis? Hindi yun chismis dahil totoong nangyari yon. Narinig ko sa usapan ng mga tao kanina sa paninderya na may muntikan ng patayin yung aswang kagabi. May babae raw na naglalakad mag-isa pa uwi sa bahay nila na hinarang nung aswang. Mabuti na lang at nakasigaw siya at may nakarinig sa kanya. Kung hindi siya nakasigaw, malamang patay na yung babaeng yon. Baka naman po adik lang na mukhang aswang yung humarang dun sa babae. Sa panahon ngayon, Lo, wala pong maniniwala sa mga aswang na yan eh. Basta. Para sa amin ng lola mo totoong mga aswang. Palibasa, lumaki kayo sa syudad kaya hindi nyo kami naiintindihan eh. Bakit po ba ang laki ng paniniwala nyo sa ganyan? Parang imposible po kasi na may isang nilalang na parang halimaw na umaatake sa mga tao para gawing pagkain eh. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon, meron kaming nakakatakot na karanasan ng lolo mo sa aswang. Ano nga ba ang pangalan ng aswang na yun, Emong? Sa sobrang tagal nakalimutan ko na. Si Soledad. Ayon, tama. Soledad nga ang pangalan ng bruhang aswang na yon. Sino po yung Soledad na yon? Binata pa ako nung nakilala ko si Soledad sa lugar na ito. Dayo lang siya noon dito at iwas siya sa mga tao. Nang panahon na yun nobya ko nang yung lola pero nakatira pa siya sa Maynila. Palikero ako nung araw. Maganda si Soledad kaya niligawan ko siya at naging nobya ko siya. Grabe ka pala dati, Lolo. Playboy ka pala. Ay nako, sinabi mo pa. Yan ang dahilan kung bakit munti ka na kami maghiwalay. Magpasalamat ka mo siya at mapagtiis ako. At naniwala ako na magbabago pa siya. Ayun, sa awa ng Diyos ay nagbago naman ang damuhon yung lolo. Buti na lang po, hindi kayo naghiwalay. Kasi kung naghiwalay kayo, wala sana kami ni Kuya ngayon. Mabalik tayo sa kwento ko. Ayun na nga, nagkaroon kami ng relasyon ni Soledad tapos nang malaman nyo ng lola nyo, hiniwalayan ko si Soledad. Galit na galit si Soledad at halos patay na niya ako. Hindi niya matanggap na mas pinili ko ang lola ninyo kaysa sa kanya. Teka lang ho. Anong kunik ni Soledad at ang pagiging manloloko niyo sa aswang? Hindi ko kasi mag-gets, Lo eh. Patapusin mo kasi muna ang kwento ko. Masyado ka namang mainipin Darating din tayo dyan. Ay, sige po. Tuloy niyo na po yung kwento niyo. Nasaan na nga ba ako? Singit ka kasi ng singit Nakalimutan ko na tuloy. Doon po sa nagalit si Soledad sa'yo at halos patayin ka na niya. Ayun. Yun na nga. Ito palang si Soledad isang aswang. Aba, gabi-gabi siyang nagpupunta rito sa bahay at ilang beses niyang pinagtangkaan ang buhay ko at ang buhay ng lola ninyo. Hanggang sa ikasal kami ng lola mo hindi pa rin siya tumitigil sa paggugulo sa amin. Nang ipagbuntis ng lola niyo ang nanay niyo, munti ka ng patay ng Soledad na yun ang lola ninyo. Ganon katindi ang galit niya sa amin. Hanggang sa bigla na lang siyang huminto sa paggugulo sa amin at hindi na siya nakita rito. Kung saan siya nagpunta, wala kaming ideya. Kaya yung nangyayari ngayon dito na pagpatay, sigurado kaming aswang ang may kagagawan nun. Ang ibig niyo po bang sabihin may posibilidad na bumalik si Soledad dito? Imposibleng bumalik pa siya dito dahil kung iisipin matanda na siya ngayon. Baka nga patay na siya Siguro ibang aswang ang narito ngayon sa lugar na ito. Kaya maniwala kayo sa amin ng lola ninyo kapag sinabi namin na huwag muna kayong lalabas tuwing gabi at mag-iingat kayo sa mga taong nakikilala ninyo. Ewan ko. Ang hirap talagang paniwalaan ng aswang na yan Gusto mo ba ng isa pang pruweba? Sandali. Tumayo si Lolo Imong at nagtaka ako nang hinubad niya ang kanyang t-shirt. Napamaang kami ni Patrick nang nakita namin ang mahabang peklat sa kanyang dibdib. Medyo malalim ang mga peklat kaya sigurado na ako noon na isa yung malalim na sugat. Ano pong nangyari sa inyo, Lo? Bakit may ganyan ka pong mga peklat? Ang mga peklat na ito ay dahil sa aswang na si Soledad.
May isang beses na nagawa niya akong atakihin at kinalmot niya ako sa dibdib. Akala ko nga noon mamamatay na ako. Mabuti na lang at nadala kagad ako sa ospital dahil kung hindi, malamang hindi niyo na ako kasama ngayon. Kaya kung hindi pa sapat na patunay para sa inyo ang peklat na ito na totoo ang aswang, bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Natahimik ako at pinag-isipan ko kung ano nga ba ang mga sinabi ni Lolo Emong at Lola Pasing. Base kasi sa obserbasyon ko, ay hindi sila nagsisinungaling. Yun nga lang, para sa kagaya kong lumaki sa syudad, ay napakahirap paniwalaan na totoo ang aswang. Matapos namin mag-almusal, ay nagdesisyon akong magtungo sa bahay ni Alicia para makita at makausap siya. Habang naglalakad ay nainis ako dahil biglang sumulpot si Patrick sa tabi ko at talatang iisa ang aming pupuntahan. Huwag mong sabihin na pupunta ka din ngayon kay Alicia. Ah. Ganun na nga. Hindi ko siya nakita kagabi kaya ngayon ko siya pupuntahan. Nananadya ka ba? Anong sinasabi mo dyan? Bakit kasi kung kailan ako pupunta kay Alicia, pupunta ka rin? Sinasadya mo ba yan para hindi ako makadiskarte sa kanya? Hindi no. Nagkataon lang talaga na palagi tayo nakakasabay. Oo nga pala, maiba ako. Yung pagtatanong mo kanina kay Lolo na kung bumalik dito yung Soledad, huwag mo sabihin na naniniwala ka na may aswang dito. Bakit hindi ako maniniwala? Sina lolo't lola na nga may sabi. Mukhang hindi naman nila tayo tinatakot kasi maraming beses na tayong nagbakasyon dito pero ngayon lang nila sinabi ang mga ganoong bagay. Bakit? Ikaw ba hindi ka pa rin naniniwala? Bakit naman kasi ako maniniwala sa aswang? Ikatang isip lang ang mga ganyang nilalang. Ginagamit lang yan para takutin ng mga bata. Walang masama kung maniniwala tayo. Saka, nag-aalala lang naman sina lolo't lola sa atin eh. Ayaw lang nilang may masamang mangyari sa atin kasi mga apo nga nila tayo. Kaya pwede ba kuya? Huwag mong masamain yung mga pag-aalala nila sa atin. Ako, bahala kang maniwala sa kanila. Basta ako, hindi ako naniniwala sa aswang. Saka kung papaniwalaan ko ang mga ganyang bagay, itatakutin ko lang ang sarili ko eh. Bago pa man kami makarating sa bahay ni Alicia, ay nakita na namin si Alicia na nasa dalampasigan. May dala siyang maliit na basket at namumulot siya ng kung ano sa buhangin. Inunahan ko si Patrick sa paglapit kay Alicia at nang makita niya kami, ay matamis siyang ngumiti. Napakaganda niya sa suot niyang puting bestida. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Magandang umaga, Alicia. Anong ginagawa mo? Magandang umaga rin sa inyong dalawa. Namumulot ako ng mga kabibi at magagandang bato. Gusto mo bang tulungan kita sa ginagawa mo? Oo naman. Oo nga pala. Pumunta pala ako sa bahay mo kagabi pero yung lola mo yung humarap sa amin eh. Ang sabi niya tulog ka na. Hindi lang siyang pumunta, no? Pati ako. At nagdala pa nga siya ng bulaklak tapos allergic ka pala sa bulaklak. Nasabi nga sa akin yun ni Lola. Pasensya na kung hindi kinuha ni Lola yung bulaklak, Patrick ah. Tama si Joshua. May allergy kasi ako sa bulaklak eh. Oo, ayos lang yun. At least, alam ko na ngayon na hindi kita dapat bigyan ng bulaklak. Chocolate o kaya stuffed toys na lang ang susunod. Matanong ko lang. Ang sabi mo kasi dati mag-isa ka lang sa bahay. Pero kasama mo pala ron yung lola mo. Yun ba? Mag-isa talaga ako ron. Pero paminsan-minsan dinadalaw ako ng lola ko. Umaalis din siya kagad kasi hindi siya pwedeng mawala ng matagal sa bahay niya eh. Meron kasi siyang mga inaalagaan na baboy at manok. Ganun ba? Pero ayos nga yun kasi minsan pala may kasama ka sa bahay mo. Kahit kasi ligtas na lugar ito, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala sa'yo eh. Ako rin, Alicia. Nag-aalala rin ako sa'yo. Nabalita mo na ba yung tungkol sa aswang? Oo. Narinig ko nang pinag-uusapan niya ng mga tao nung nagpunta ako sa palengke nung isang araw. Uy, tumigil ka nga Patrick. Tatakutin mo lang si Alicia eh. Mas mabuti nga yun na may alam siya sa nangyayari rito para makapag-ingat siya. Ayun nga. Huwag ka na lang lumabas tuwing gabi Alicia. Hindi kasi natin sigurado kung totoo yung aswang o hindi. Wala kayong dapat na ipag-alala sa akin.
Hindi naman talaga ako lumalabas kapag gabi na eh. Nasa bahay na ako kapag ganong oras at maaga ako natutulog. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Karamihan kasi sa mga babaeng nakikilala ko palaging nasa labas tuwing gabi. Gumigimik o kaya nasa bar at nakikipag-inuman. Ay nako, hindi ako mahilig sa mga ganong bagay, no? Pero hindi ko naman sinasabi na may mali sa mga babaeng gumigimik at nagbabar ha. Ang point ko lang iba ka talaga sa kanila. Bihira yung kagaya mo. Ay, o nga pala, may gagawin ka ba mamaya? Mamaya? Wala naman. Bakit? Pwede mo ba akong samahan sa bayan mamayang hapon? May mga bibiling kasi ako Nako, papaguri mo pa si Alicia, kuya eh. Sa akin ka nalang sumama, Alicia. Mamamasyal tayong dalawa. Epal ka talaga kahit kailan Nakita mo nang akong unang nag-aya sa kanya, tapos bigla ka sisingit. Sandali, tama na ha. Baka mag-away na naman kayo eh. Patrick, pasensya na pero nauna kasi yung kuya mo na ayain ako kaya sa kanya muna ako sasama ha. Pero pwede naman tayong mamasyal sa ibang araw kung okay lang sa'yo. Oh, nakita mo na? Sa akin sasama si Alicia mamaya. Kaya huwag ka nang umepal dyan ha. Napangisi ako nang bumukas ang inis sa mukha ni Patrick. Alam ko na hindi niya matanggap na sa pagkakataon na yon ay ako ang nanalo. Naisip ko rin na yun na ang pagkakataon ko para sabihin kay Alicia na gusto ko siyang ligawan. Kailangan ay maunahan ko rin sa bagay na yon ng kapatid ko. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian sa araw na yon, naganda na ako para sa pakikita namin ni Alicia. Excited ako dahil sa wakas ay masosolo ko na rin siya at hindi namin kasama ang asungot kong kapatid. Habang inaayos ko ang aking buhok sa harap ng salamin ng aking kwarto, ay nagulat ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Patrick. Walang sabi-sabi na humiga siya sa kama ko at pinanood ako sa aking ginagawa. Hindi ka ba tinuruan ni na mama at papa na bago ka pumasok ng kwarto ng ibang tao kumato ka muna? Paano kung wala akong suot na damit? Di nakita mong hindi mo dapat makita. Hindi ka kasi naglalak ng pinto kaya pumasok na ako. Ano ba ginagawa mo rito? Wala ka bang sariling kwarto? Wala naman. Gusto ko lang makita ang paghahanda na ginagawa mo sa date nyo ni Alicia. Akala mo ba hindi ko alam na gusto mo siya makadate? Kahit nang sinasabi mo sa kanya magpapasama ka lang sa bayan? Tama naman ang sinabi mo. Pero ano ba pakialam mo sa diskarte ko? Ha? Wala akong pakialam sa diskarte mo. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo nauna na kita magsabi kay Alicia na liligawan ko siya. Pwede ba? Hindi mo ako mapapaniwala sa bagay na yan? Paano mo yung masasabi sa kanya Wala ka namang sinabi sa kanya ganyan nung makakausap tayong tatlo. Kanina, dun sa dalampasigan. Hindi ba bigla akong nawala bago tayo kumain ng pananghalian? Alam mo ba kung saan ako pumunta? Di sa bahay ni Alicia at doon ko sinabi na gusto ko siyang ligawan. At alam mo ba sinabi niya? May mali ko kung anong sinabi niya sa'yo. Nandun ba ako nung kinausap mo siya? Ready mo ang puso mo kasi baka atakin ka sa sobrang inggit ha. Pumayag na si Alicia na ligawan ko siya. At ang sabi niya malaki ang pag-asa ko sa kanya. Sinungaling. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Malamang sinasabi mo lang yan para sabotahin yung panliligaw ko kay Alicia. Para panghinaan ako ng loob. Hindi uubra yan sa akin. Di kung ayaw mo maniwala, bahala ka sa buhay mo. Basta, sinabi ko lang sa'yo kung ano sinabi sa akin ni Alicia kanina. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy yung panliligaw sa kanya kasi malinaw na akong gusto niya at hindi ikaw. Ayos din yung style mo Nice try! Tinawanan ko lang ang sinabi ni Patrick at hindi ako nagpa-apekto doon. Sigurado kasi ako na taktika niya yon para panghinaan ako ng loob at wag ko nang ituloy ang panliligaw kay Alicia. Pagkatapos kong mag-ayos ng aking sarili, ay sinundo ko na si Alicia sa bahay niya. Simple lang ang suot niya pero para talaga siyang may taglay na mahika kasi kahit anong isuot niya ay napakaganda niya sa aking paningin. Maya-maya ay sakay na kami ng kotse ko at nagmamaneho na ako papunta sa bayan. Ano pala mga bibilin mo sa bayan? Di kung ano-ano lang, mga personal na gamit saka mag-grocery na rin ako para kina lolo't lola. Ay, oo nga pala. Totoo ba na nanliligaw na sa'yo si Patrick?
Mukhang sinabi na pala sa'yo ni Patrick. Oo, nanliligaw siya. Kanina lang niya sinabi. Totoo rin ba na sinabi mo sa kanya na malaki ang pag-asa niya na sagutin mo siya? Ano? Wala akong sinabing ganun sa kanya, no? Ang sabi ko lang pwede naman siyang manligaw pero hindi ko masasabi kung sasagutin ko siya. Napakasinungaling talaga ng kapatid kong yun no? Pero ano kasi, gusto ko rin sanang manligaw sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Nakakaya kasi hindi ko talaga alam kung anong meron sa akin at gusto niyo akong ligawan ni Patrick Napakaraming mas magagandang babae dyan kaya bakit ako pa? Bakit? Maganda ka rin naman kasi. Saka, hindi ko alam pero may kakaiba sa'yo na wala ang ibang babae. Kaya kahit na maging karibal ko yung kapatid ko, handa akong ligawan ka. Mainhin nang umiti si Alicia. Maya-maya'y sinabi niya na pwede ko siyang ligawan at labis ko yung ikinatuwa. Nang makarating na kami sa bayan, ay inuna ko ang pag-grocery. Matapos yun ay pumunta kami sa mall at doon kami nag-ikot-ikot. Ibinili ko si Alicia ng damit. Nung una ay ayaw niya dahil nahihiya siya, pero naging mapilit ako hanggang sa napapayag ko na rin siya. Habang naglalakad sa mall, ay isang tindahan ng mga alahas ang nadaanan namin. Dinala ko si Alicia sa food court at sinabi ko na hintayin niya ako doon dahil pupunta lang ako sa CR. Pero ang totoo ay pumunta ako sa tindahan ng alahas at bumili ako ng isang napakagandang kwintas para kay Alicia. Matapos yun, ay binalikan ko na si Alicia at mupo ko sa harapan niya. Bakit ang tagal mong bumalik? Akala ko'y iniwanan mo na ako Hindi ko yung magagawa sa iyo, no? Ang totoo niyan, hindi talaga ako nagpunta ng CR. May binili ako para sa iyo. Ano? Joshua, nakakaya na sa'yo. Binili mo na nga ako ng damit tapos may binili ka na naman para sa akin. Okay lang yun. Gusto ko kasing ibigay to sa iyo kasi sigurado ako na bagay to sa iyo. Inilabas ko ang pahabang kahon at nang buksan yun ay tumambad kay Alicia ang kwintas na may palawit na paru-paro. Hindi ko matatanggap yan. Masyado na yung mahal. Huwag mong isipin ang presyo nito. Saka ako may gustong ibili ka nito kaya wala kang dapat ikahiya. Teka sandali, ako na magsusuot nito sa iyo. Tumayo ko't pumuwesto ko sa likuran ni Alicia. Napansin ko ang kwintas na suot niya. Mas okay siguro na tanggalin muna natin tong kwintas mo para mas makita natin kung bagay tong kwintas na binili ko sa iyo. Ay, wag! Wag mong tanggalin ang kwintas ko. Nagulat ako sa pagsigaw na yon ni Alicia. Pinagtinginan tuloy kami ng mga tao. Nagtaka ko kung bakit ganun na lang katindi ang naging reaksyon niya nang sabihin kong tatanggalin ko ang kwintas niya. Humingi ako ng paumanhin kay Alicia at hindi ko na tinanggal ang kanyang kwintas. Isinuot ko na sa kanya ang binili kong kwintas at napangiti ako kasi bagay yun sa kanya. Nahihiyang nagpasalamat si Alicia sa akin. 5:00 ng hapon nang naisipan naming umuwi. Sa danay, naisip ko na ipakilala si Alicia kina lolo at lola. Nang malapit na kami sa bahay, ay napansin ko ang pagtataka sa mukha ni Alicia. Joshua, parang hindi itong daan papunta sa bahay ko Oo nga, napansin mo pala. Naisip ko kasing ipakilala ka kina lolo at lola Ano? Hindi pa ako handang makilala sila. Nakakahiya. Wala kang dapat na ikahiya. Matutuwa pa nga mga yun kasi sigurado ako na magugustuhan ka nila. Ayoko. Hindi pa ako handang makilala sila. Ihinto mo tong sasakyan. Ihinto mo sabi. Agad kong tinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Walang imik na binuksan ni Alicia ang pinto at nagmamadali siyang bumaba. Bumaba rin ako para sundan siya pero napakabilis niyang naglakad. Tinawag ko siya pero hindi man lang niya ako nililingon. Labis ang pagsisisi ko dahil pinilit ko siya sa isang bagay na hindi pa siya handang gawin. Ngunit nang sandaling yon ay labis akong nagtaka kung bakit tila hindi pagkapahiya kundi takot ang nakita ko sa mukha ni Alicia nang sabihin ko na ipakikilala ko siya kina lolo at lola. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, ay hindi ako mapakali. Iniisip ko pa rin kasi yung nangyari kanina.
Ay, nako. Dapat kasi, hindi ko na pinilit si Alicia kung hindi pa siya handang makilala sina lolo't lola eh. Siguro na-turn off siya sa akin dahil doon. Hanggang sa naisipang kong puntahan si Alicia sa bahay niya. Wala akong pakialam kung tulog na siya ng ganong oras. Hindi ko kasi kayang matulog nang hindi kami nagkakausap at nagkakaayos. Natakot ako na baka dahil sa nangyari kanina ay maapektuhan noon ang panliligaw ko sa kanya. Bumangon ako at nagsuot ako ng jacket. Tahimik akong lumabas ng kwarto ko at napakunot noo ko dahil bagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Patrick. Sumilip ako roon at hindi ko nakita si Patrick sa kanyang kwarto. Hindi kaya pumunta ang mokong ngayon kay Alicia? Nang dahil sa naisip kong yon, ay nagmamadali akong lumabas ng bahay. Sa dalampasigan ako dumaan. Kinabahan ako dahil mukhang mas nakakalamang na si Patrick sa akin pagdating sa panliligaw kay Alicia. Pero nang nasa mabatong bahagi na ako ng dalampasigan, ay napahinto ko dahil meron akong naaninig na isang lalaki na parang lasing kung maglakad. Medyo nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kung tutuloy pa ba ako o babalik na. Kung lasing kasi yon, ay baka mapagtripan niya ako. Kumaway ang lalaki sa akin at doon ko napansin na duguan siya. Walang pagdadalawang isip kong nilapitan ng lalaki at halos pagsakluban ako ng langit nang nalaman ko na si Patrick ang lalaking yon. Nakahawak ang isang kamay niya sa kanyang liig at mukhang meron siyang malalim na sugat doon. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan si Patrick dahil inunahan ako ng pagkataranta. Kuya, tulungan mo ako. Si Alicia. Ha? Anong nangyari? Biglang nawala ng malay si Patrick at agad ko siyang sinalo. Hinubad ko ang jacket ko at ginamit ko yon sa pagtakip sa sugat niya sa leeg. Binuhat ko siya at dinala ko siya sa aking kotse. Kulang na lang ay paliparin ko ang kotse ko sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ko dahil wala akong ibang nasa isip kundi ang madala sa ospital ang kapatid ko. Nang madala ko si Patrick sa ospital, ay kaagad siyang inasikaso ng mga doktor. Doon ko na tinawag sina lolo at lola para sabihin ang nangyari. Habang nasa operating room si Patrick, ay saka dumating sina lolo at lola. Pareha silang umiiyak at puno ng pag-aalala. Ano ba nangyari? Bakit ang sabi mo may malalim na sugat sa leeg si Patrick? Nakita ko na lang po siya sa dalampasigan na ganun. Hindi kaya inatake ng aswang ang apo natin, Emong? Siguro nga. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyong magkapatid Sinabi ko nang huwag kayong lalabas ng gabi pero hindi kayo nakikinig. Tingnan nyo ang nangyari. Huwag mo na silang sisihin. Ano na nangyayari kay Patrick? Nasaan na ba siya? Nasa operating room pa rin po siya. Diyos ko, sana naman makaligtas ang kapatid ko. Nagtungo ko sa maliit na prayer room ng ospital at doon ay lumod ako sa unahan. Umiiyak akong nagdasal at nakiusap sa Diyos. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po munang kukunin ang kapatid ko. Kahit hindi po kami magkasundot, palagi kaming nagpapagalingan sa lahat ng bagay ayoko pa rin po siyang mawala. Mahal ko po ang kapatid ko. Nangangako po ako na magiging mabuting kuya ko sa kanya. Basta huwag niyo po siyang kukunin. Nakikiusap po ako sa inyo, Diyos ko. Nang sandaling yon, hindi ko inaasahan na magmamakaawa ako sa Diyos para sa buhay ni Patrick. At doon ko napagtanto na sa kabila ng bangayan at mga away namin ng kapatid ko, ay mahal na mahal ko pala talaga siya. Labis kaming nagpasalamat dahil naging matagumpay ang operasyon ni Patrick. Ayon sa doktor ay malalim ang sugat sa leeg ni Patrick pero swerte pa rin siya dahil walang tinamaan ng major artery o mahalagang ugat. Nasa ICU si Patrick at hindi pa rin siya nagigising pero ayon sa doktor ay normal lamang yon matapos sa matinding operasyon at pagkawala ng maraming dugo. Habang pinapanood ko siyang nakahiga at tumihinga sa tulong ng makina, ay parang gusto ko na rin siyang gisingin dahil mas gusto ko pang marinig ang pangaasar niya sa akin kaysa sa katahimikan na bumabalot sa kanya. Maya-maya'y lumapit si Lolo Emong sa akin at tinapik niya ako sa balikat. Ikaw muna magbantay ngayon sa kapatid mo, ha? Dahil uuwi muna kami ng lola mo para magpahinga.
Mamayang gabi kami babalik dito para ikaw naman ang makauwi. Sige po. Wala pong problema. Mag-iingat po kayo ni Lola, ah. Nang umalis na sina Lolo, ay mag-isa ko nang binantayan si Patrick. Ako ang nakapag-usap sa mga doktor at nurse kapag meron silang sasabihin tungkol sa lagay ng kapatid ko. Hindi ko namalaya ng paglipas ng oras hanggang sa gumabi na pala. Doon na dumating sina Lolo at Lola para pumalit sa akin sa pagbabantay kay Patrick. Pwede po bang wag muna akong umuwi? Gusto ko po kasing kapag nagising si Patrick makita niya kaagad ako. Apo, kailangan mo magpahinga. Kagabi ka pa walang tulog. Umuwi ka muna at bukas ng umaga ka na lang bumalik dito. Baka kasi magkasakit ka niyan. Sige po. Pero kapag po nagkamali na si Patrick, pwede po bang tawagan niyo kaagad ako? Ay oo naman. Tatawagan kagad kita kapag nagising na siya. Matapos yon, ay bagsak ang balikat na lumabas ako ng ospital. Nagmaneho ako pauwi sa bahay ni na Lolo at Lola. Pagdating ko roon, ay naligo ako at nagpalit ng malinis na damit. Hindi ako dumiretso sa kwarto ko. Umupo ako sa kusina matapos kong magtimpla ng kape. Kahit na malayo na sa kamatayan si Patrick, hindi ko pa rin kayang matulog hanggat hindi siya nagigising at nakaka-recover. Maya-maya'y bigla akong kinabahan nang maalala ko ang tagpo nung nakita ko si Patrick sa dalampasigan. Si Alicia. May sasabihin si Patrick tungkol kay Alicia pero hindi na niya nagawang sabihin sa akin. Hindi kaya dalawa silang inatake ng aswang? Labis akong nag-alala para kay Alicia, kaya kahit gabing-gabi na, ay pinili ko pa rin puntahan siya sa bahay niya. Nagdala ko ng itak para meron akong magagamit ng pamprotekta sa sarili ko kung sakaling totoong may aswang nga sa lugar na yon. Malalaki ang mga hakbang na naglakad ako papunta sa bahay ni Alicia. Nang nakarating ako doon, ay kumatok ako sa pinto. Bumukas ang pinto at nang nakita ko si Alicia na ligtas ay para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Magsasalita na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. At nang malaman kong si Lolo Emong ang tumatawag, ay agad ko yung sinagot. Hello? Lolo? Bakit po? Joshua, gising na si Patrick. Talaga po? Salamat sa Diyos. At meron siyang sinasabi tungkol sa babaeng nililigawan niya, si Alicia. Ang sabi niya, si Alicia ang aswang na umatake sa kanya. Apo, wag kang lalabas ng bahay ha. Maglock ka ng pinto at wag kang magpapapasok ng kahit na sino. Pakiramdam ko'y binuhusan ako ng malamig na tubig ng sandaling yon, kabanong. Nanginig ang buong katawan ko at hindi ko namalaya na dumulas sa kamay ko ang aking cellphone at nalaglag yon sa lupa. Nahintatakutan akong tumingin kay Alicia. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi niya. Ikaw? Ikaw ang aswang? Ikaw ang umatake sa kapatid ko? Mukhang nabuhay pa pala si Patrick at nagawa pa niyang sabihin sa inyo ang totoo. Tama ka. Ako ang aswang na umatake sa kanya. Pero bakit? Bakit mo yung ginawa? Naging mabuti kami sa iyo ah. Pero hindi naging mabuti ang lolo at lola mo sa akin, lalo na ang lolo mo. Ano? Anong sinasabi mo? Hinubad ni Alicia ang kwintas na palagi niyang suot. Hindi ako makapaniwala na mula sa pagiging napakagandang babae ay naging isa siyang matandang babae. Siya yung nagpakilalang lola ni Alicia. Ito ang tunay kong itsura, Joshua. Ang kwintas na ito ang nagbibigay sa inyo ng ilusyon na isa akong magandang babae. Ako si Soledad. Ako ang babaeng sinaktan at niloko ng lolo mo noon. Bumalik ako rito para magiganti dahil hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang sakit ng ginawa niya sa akin. Kaya pinaglaruan ko kayo ng kapatid mo dahil alam kong masasaktan ng lolo mo kapag mas lalo kayong nag-away. Pero naiinip na ako kaya pinagtangkaan kong patayin ang kapatid mo. At ngayon, sisiguraduhin ko na mapapatay kita ngayong gabi. Huwag ka mag-alala dahil isusunod ko kagad ang lolo at lola mo at ang kapatid mo. Sa isang kisap mata, ay nag-anyong aswang ang matandang babae. Malakas akong napasigaw ng sunggaban niya ako. Napahiga ako sa lupa at pumaibabaw sa akin ng aswang.
Sasakmalin sana ako ng matutulis ng kuko, pero agad kong iniharang ang aking mga braso. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko nang maramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko niya sa aking laman. Pilit ako nakikipagpambuno sa aswang hanggang sa naalala ko ang dala kong itak. Gamit ang isang kamay ay hinugot ko yun mula sa kalubang na nasa aking bewang at pikit mata ko yung itinarak sa dibdib ng aswang. Huminto ang paggalaw ng aswang. Doon ko nalaman na nasaksak ko siya sa tapat ng kanyang puso. Sa pagkakataon na yon, ay may mga tanod na dumating na sigurado kong narinig nila ang aking pagsigaw. Sila ang nag-alis ng aswang sa ibabaw ko at tinulungan nila akong tumayo. Pero hindi makapaniwala ang mga tanod nang makita nila ang walang buhay na katawan ng aswang. Dinampot ko ang aking cellphone at idinikit ko yon sa aking tenga. Naririnig ko pa rin ang natatarantang boses ni Lolo Emong. Hello? Lolo Emong? Ano nangyari dyan? Nasaan ka ba? Totoo ba narinig ko? Ang Alicia na yun ay si Soledad? Tama pong narinig nyo, Lo. Pero wala na po kayong dapat na ipag-alala. Patay na po si Soledad. Pinatay ko na po ang aswang. Ano? Paano mo nagawa yon? Saka na lang po ako makikipagkwentuhan kapag nandyan na po ako sa ospital. Tinapos ko na ang tawag na yon at matalim kong pinagmasdan ng aswang. Hinablot ko ang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Hindi to nararapat sa'yo. Nagsayang lang ako ng panahon sa'yo. Matapos yon, ay dinala ko ng mga tanod sa ospital kung saan naroroon ang kapatid ko. Labis na nagpapasalamat ang mga tanod sa akin dahil sa pagkakapatay ko sa aswang. Nang nagamot na ng doktor ang sugat ko, ay pinuntahan ko kagad si Patrick sa kwartong kinaroroonan niya. Hindi ko napigilang maluha nang nakita kong gising na ang kapatid ko. Para kang tanga, kuya. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako kasi buhay ka, Patrick. Sorry sa lahat-lahat ng hindi magagandang nagawa ko sa iyo, ha. Kung hindi pa nanganib ang buhay mo, hindi ko marirealize na importante ka pala sa akin. Ayos ah. Mabuti na lang pala at munti ka na akong patayin ni Alicia dahil kung hindi mo marirealize ang bagay na yan. Pero gusto ko rin humingi ng sorry sa iyo kasi marami na ako nagawang hindi maganda sa iyo, kuya. Maingat kong niyakap ang kapatid ko at pagkatapos ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Labi silang namangha dahil hindi sila makapaniwala na nagawa kong patayin ng aswang at sa katotohanan na si Alicia ay si Soledad. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na rin si Patrick ng ospital at unti-unti siyang nakabawi ng lakas. Simula noon ay naging maayos na ang samahan naming dalawa at wala na ang paligsahan sa kung sino ang mas magaling. Kinalimutan na namin ang mga hindi magandang nangyari at hindi na namin iyon binalikan pa. At sa lahat ng nangyari ay napagtanto ko na ang pagiging magkapatid ay hindi isang kompetisyon. Ang magkapatid ay dapat nagmamahalan, nagdadamayan, at laging handang sumuporta sa isa't isa, lalong-lalo na sa oras ng problema. At mas masarap palang mabuhay na may kapatid kang kakampi mo sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Mga kabangers, sana po'y nagustuhan niyo po ang ating kwento. Naglalambing po ako sa inyo na sana po'y mapindot niyo po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. At huwag niyo na rin pong kalimutang mag-iwan ng comment at mag-like. Sana po'y makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na ito. Wakas!